mga kabutingking, meron akong charger dito na e-bike. Pag nag-charge kasi ako dito sa charger na to, umiinit tong charger pagkatapos kong mag-charge. Ngayon naisip ko, mas maganda siguro kung lagyan natin ng fan ang charger na to para at least yung init niya nawawala, no? Gusto ko siyang lagyan ng protection para tumagal ang buhay ng charger ko. Ngayon naisip kong gamitin itong electric fan ng microwave, no? Ito naisip ko, electric fan ng microwave. Yun nga lang ang problema nito mga kabutingting, sasaksak ko siya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung nasa inyong hangin ng electric fan ng microwave. Plug in ko. Ayan. Ngayon umaandar na siya. Yung hangin niya dito, no? Dito yung hangin niya. Kung ilalagay ko naman ganyan, hindi siya masyadong nahanginan kasi parang exhaust ang dating niya, no? Sinisip-sip niya lang yung init na konti dito. Ang gusto ko sana mangyari, ganyan ko gusto ilagay, no? Para yung hangin niya dito, para nahanginan ng aking charger. Ngayon, paano natin babaliktarin ang hangin nito? Para yung hangin niya, hindi dito, magkakaroon siya ng hangin, dito nalalabas yung hangin. No? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat gawin para bumaliktad ang hangin ng electric fan ng microwave. Tatanggalin lang natin to. Ayun, tatanggalin ko to. Ang gagawin lang natin mga kabutingting, ito nandito. Ang gagawin ko lang mga kabutingting, ilalagay ko to dito. Babalik na rin ko. Yan, no? Dito ko siya ilalagay. Tapos itotornilyo uli natin siya. Di ba, binaligtad ko po yung lalagyan ng ADC, no? Kanina ito nandito. Ngayon nilagay ko dito. Ngayon balik na natin. Okay. Tinanggal natin ang LC pag ganyan. Yan ang harap. Ngayon, ang gagawin din natin yan, papaliktarin din natin. Papaliktarin natin, ilalagay natin yan. Ayan, lagay na. Ngayon, sasaksak ulit siya. Lagyan na natin. Ito yung papel natin. Hindi na siya gumagalaw. Ha? Kasi yung hangin niya nandito na. Nandito na yung hangin niya. Ayan o, ha? Gumagalaw na yung ano natin. Napaliktad na natin yung hangin niya.
Kaya, pwede na natin ilagay ang ating ginawang pan. Lalagay natin, ito yung ilaw natin, no? Lalagay natin sa likod, siyempre. Para hindi siya naka-istorbo. Yan, ganyan. Para nahanginan ang ating charger. Ngayon, dahil wala akong pantali, naisip ko lang gamitin na lang itong aking cable tie. Gagamit ako 5. Depende kung ilan ang ano nyo, no? Ito, gagamit muna tayo ng 5 para medyo mahaba-haba. Yan. Sumasamahin lang natin ganyan. Okay. Tapos itatali na natin. Yan. Tapos ipitan natin. Yan. Lagyan na natin ng, ayan, hindi na siya nahuhulog. Ngayon, pag sinaksak natin to, ayan na, nahanginan na ang ating charger. At least makakaroon ng protection ang ating charger. Okay, susubukan na natin. Ang sabi na kusang ko binili itong e-bike, sabi nila, una nating isasaksak itong charger sa outlet. Ayan, green, saka red, no? Tapos, sasaksak na natin ang ating pan. Ayun, maandar na yung ating pan para hindi mag-uminit. Tapos, ilalagay na natin ito sa ating e-bike. Ayan, antayin lang natin mag-green ang ating charger. Ang kagandahan ng charger to, hindi na po siya masyadong iinit kasi meron na po siyang pan. At least kahit pa paano makakatulong po yan para hindi po agad masira ang ating pong charger. Okay, mabuting salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.